Parang pababa. Balik tayo. So we're here at the side of the road having our breakfast. And nandito na pala tayo ngayon sa Danang. Very chill pa dito ngayon. I'm not sure if same sa ibang parts ng Danang. Yesterday, nagstay lang ako sa hotel kasi nagpapahinga ako. So ngayon lang tayo lumabas talaga. After this, I'll head to the Marble Mountain. Let's enjoy our breakfast first. We have here, bami. Hinto nung kinain ko sa Naihoyan, yung Opla. Nakita ko tong restaurant na to sa Google. Malapit kasi sa hotel. And naka 5 star. So tayo mag-breakfast. Kakabook ko lang ng Grab bike going to the Marble Mountains. So, yung pinin ko is Gate A. Let's see if tama siya. Honestly, wala akong masyado na research dito about sa Marble Mountains. So, let's see na lang kung anong nadatan natin pagdating natin doon. Hello. Ella? Yeah, hello. Yeah. Thank you. We're now here at Marble Mountain. This is Gate A. And then, nasa likod ko is yung elevator going up. Perfect to for seniors. So, para makasakay kayo dito, you need to pay 15,000 dong per pax. Tapos one way lang siya. And then sa taas yata, kailangan nyo pang bumili ng another ticket if bababa kayo using the elevator ulit. So, the actual entrance fee is 40,000 dong. Baka hindi mo na ako mag-elevator going up. So, we'll take the stairs. Hindi ko alam kung gaano ito kataas. Pero I think it's doable. So, kapag mag-stairs kayo, dito sa may tapat ng stairs, yung bayaran ng ticket. So, we're going now. Nabanggit ko kanina na 40,000 yung fee. Entrance fee. Pwede kayo mag-add ng 15K pa to get this. So, may kasama siyang mga postcards and a map. So, akyat muna tayo dito. Ganito yung itsura ng akyatan. From the ticket booth, may konting akyat lang. Siguro mga 2 minutes, ganon. Tapos, makikita nyo agad ito and isang pagoda dito. So, at the back, meron pang stairs dyan. We're here and ito. So, susundan lang yung numbers dyan. Let's go! May map dito. Dito tayo galing kanina, dun stairs. Our first stop is a Saloy Tower. Isa to sa mga interesting attractions here at Da Nang, Vietnam. Nasa gilid lang niya yung entrance if you're coming from the elevator. Isa to sa most significant structures for Buddhists here. They come here for worshiping. Sa gilid lang nung tower, may makikita kayo na viewpoint. From here, sa sobrang taas ng tower, makikita nyo pa yung tip niya. And then from this viewpoint, kita na ninyo yung dagat. So, we just entered a cave. From here, galing doon sa may Buddha, and there's another staircase here. Yan, so, series of caves siya. Ito yung nasa taas. There's a nice view here of the mountains and the city. Yan, over there. Yun yung river. Then, sa kabila ng Danang. Wow. And then, from here is the sea. Nice. Medyo madulas lang dito. Like this. Yan. So, make sure may grip yung shoes ninyo. Also, I would not recommend this to seniors. Medyo mahirap siya akitin. Also, yung cave kanina is a bit small. Maliit yung mga daanan papunta dun sa mga cave and paakyat dito. Before you go here, make sure you're prepared. So, I just got back from Vantong Cave. Challenging siya. But there's one more cave na kailangan natin puntahan. Actually, 2.
but I'm not sure. So first, let's go to Tamtay Pagoda. Dito siya. Let's go. We're here at Tamtay Pagoda. This is in the center of the mountain. This was built in the 1630s and then na-rebuild siya in 1825. So, brief background lang about the Marble Mountains. So, yung Marble Mountains, it's a cluster of 5 limestone and marble hills dito sa Danang. So, nasa south area siya ng Danang. And yung mga hills, named after siya, the 5 elements. So, water, metal, fire, wood, at saka earth. And yung ngayong binibisita natin, this is the Water Mountain. So, ito yung most visited peak sa lahat. Right now, we're here at Lingnam Cave. Ako lang yung nandito ngayon. Wow. Next, let's go to the highest peak here, Lolending Tongtai. Let's go. Hindi ko alam kung gaano to kataas. But, let's go. We still have a few more to visit. Let's see kung anong meron dito sa highest peak. Okay. Dalawa yung daanan, pero hindi ko alam kung saan dito. Sige, try natin dito. This is the trail. I'm not sure kung papunta to saan. But, let's go. Parang pababa. Balik tayo. Yan. So, kabalik tayo dito. Here are the stairs. Let's go. Meron naman siyang decent stairs. Unlike dun kanina sa ibang viewpoints. So, ayun, I think magiging okay naman ito. So, yun. Katin muna natin to. There's more up here. Let's go. Dito sa kalagitnaan, may view of the city dito. And then, mountain. And I think I can see the peak. Mukhang ito na siya. Okay. Joke lang. Bato lang. Pag pala plan ninyong akyatin tong mga peak, make sure to wear sunblock and sunscreen. Dahil sobrang init. Especially during May. Today is May 7. Oh, we're here. Wow. This is the highest peak of the Water Mountain. And you can see here the city, river sa likod. Also, yung other limestone mountains. At the back, you will see the sea. Such a nice view. Doon tayo galing kanina. Yun yung peak na inakyat natin. Umiinit na. It's already 11:30. So, let's go downstairs. Grabe. Sunog na ako. Whew. So, we're here at Hwangin Cave. There's a Buddha statue here. And then, let's go inside. Wow. Ito yung cave na madalas nating makita sa pictures sa Google. Ang ganda. This cave is still here in the Water Mountain. It houses a statue na ginawa pa noong 1960s. I'm not sure if people still use this for worshiping like on a daily basis kasi sobrang daming turista. But it's really a nice sight. Let's go back sa taas and we still have 2 to 3 more spots to visit. 2 more pagodas and 1 viewpoint. Although, yung viewpoint, I'm not sure if pupuntahan ko pa. Sobrang init, tapos sunog na ako. Parang di na siya kinakaya ng sunblock ko. Let's go. Up there is the viewing deck. Magkakatabi lang pala sila. Yung cave kanina, then yung 2 pagodas. And then this viewing deck. Hindi siya ganun kataas. Mas doable to for seniors. Itong side na to, ito yung opposite nung sea. So,
From here, you'll see yung small limestone mountains, also yung river, and a bit of the city. Wow. There's an additional cave pala dito sa labas. It's called Anfu Cave. May sarili siyang entrance fee. It's 20,000 din. Let's see what's inside. So, itong cave na to, compared dun sa ibang caves inside, this one is parang representation siya of hell and sin. Kaya makita mo dito, medyo mas eerie yung vibe niya compared to other caves. So this ends our Marble Mountain tour. It's a really nice spot to visit, especially with your family or kahit solo. Sobrang doable niya kahit walang tour. And sobrang lapit lang din niya doon sa city center ng Danang. So, yeah, I would suggest na gawin siya ng DIY instead of tour kasi para mas ma-absorb ninyo yung mga bagay-bagay. It's very peaceful here kahit maraming turista. Hindi siya maingay and sa sobrang laki ng mountain, parang kalat-kalat kasi yung mga tao. So, bihira ka makakakita talaga ng crowd unlike other tourist spots. So, yeah. Let's go back na to the city center and have lunch. So, it's already 6:35 p.m. Natulog ako kanina pagka-uwi ko from Marble Mountain. And we're back. Hindi na mainit dahil gabi na. Oh, finally. I'm on my way para magpa-laundry. Nakita ko may malapit dito sa hotel. Actually, may washing machine naman yung Airbnb na free to use. Kaso, pagka-check ko kanina, may gumagamit pa. Baka naman pag hinintay ko, matagalan pa. So, ito, let's drop this off. Dito na tayo. Hello. Excuse me. Can I drop this off? Yeah. Yeah. How much? Size à? How much? Bao nhiêu? Bao nhiêu ký à? 40,000 doon. Thank you. Tomorrow. Okay. Thank you. 40,000 dong for 2 kilos ng damit. So, 20k per kilo. Actually, may nakita pa ako doon sa kabilang street na mas murang laundry. Nasa 15k per kilo lang siya. Hindi naman ganun kalaki din yung difference. Okay na rin. So, pupunta na ako ngayon sa Sontra Night Market. Di pa kasi ako nagdi-dinner. Tsaka actually, pupuntahan ko siya kagabi. By the way, last full day ko na ngayon dito sa Danang. And then, tomorrow, meron pa namang morning. Pero, mabilis na lang kasi yun. Baka after ko lang brunch is mag-transfer na rin ako. Kasi pupunta tayo sa Hue. Baka mapansin niyo na sobrang bilis ko lang dito sa Danang. Sinadya ko talaga siya kasi feel ko mabalik pa naman ako. And gusto rin kasi ng kapatid ko na bumalik dito. So tingin ko magkakaroon pa ng other chance na ma-explore to. Papansin niyo, di ko rin pinuntahan yung Bana Hills kahit nandito na ako. Na-realize ko kasi parang feel ko mas may enjoy ko siya kapag may kasama ako. So sa Hue, naroon tayong 2 full days doon. And then, after that, transfer na ako to Hanoi for the Hajang Loop. Yun lang. Itong Danang area, parang mas tahimik yung mga tao. Or baka doon lang sa pinagsistayan ko, parang may vibe siya na mas reserved, mas private yung lives nila. Unlike pag sa Hoyan kasi, pag tinignan mo yung mga bahay-bahay, parang open lahat. Same sila ng Hoi An na mas tahimik. Siguro itong Danang lang medyo mas commercialized. Pero yun, pansin ko lang. Heads up lang po, naka-green. We're here at the night market. Let's go. So guys, naikot ko na yung market. Yan. Maraming options like food, mga damit, ganun. Kaso, most sa mga food is mga grilled. Nag-iingat ako sa grilled seafood ngayon. Anyway,
Kung gusto niyo ng grilled seafood, marami dyan sa may Sontra Market. Akyat lang tayo saglit dito sa may Dragon Bridge. Thursday ngayon, kaya walang show. Walang fire show dito sa may Dragon Bridge. But, still open. Kaya, puntahan natin siya. Yun, color blue na siya. Hindi na siya, Fun fact lang, nag-start yung construction nitong Dragon Bridge in 2009. Tapos, natapos siya in 2013. And then, alam nyo ba na $85 million yung nagastos for this. Pero ang haba niya rin kasi talaga, this is 666 meters. And meron siyang 6 lanes. So far, itong Dragon Bridge dito sa Danang is the world's largest dragon-shaped steel bridge. Hindi ko alam kung nasaan na ako, but kakakain ko lang ng dinner and yung tinry ko is Meetapkam. Hindi ko alam kung anong translation niya sa English, pero yung laman niya is parang nice rice noodles with fish, quail eggs, and chicken, na parang chicken curry. Ang galing! Actually, naglalakad-lakad lang ako dito, tapos naghanap ako ng local place. Tapos sobrang daming bumibili sa kanya and sobrang daming tao na kumakain sa gilid. Sabi nga nila, pag mas mababa yung upuan at mas maraming tao, sabihin, okay yung food. So, iyon, it was worth 35,000 dong. Sulit na rin siya. Hindi ko lang siya masyado maubos kasi spicy, bawal sa akin. And then, nandito ako ngayon sa may isang dessert shop. As in, katapat lang niya, pagtawid niya. Actually, parang medyo tulog na siguro yung mga tao dito. Ayan, patay na yung kalsada. Pero kapag pumunta ka din sa labas, sa actual road, marami pa talagang sasakyan. Dito lang sa mga looban, sa mga bahay-bahay na, medyo wala na masyadong open. Kahit yung ibang food establishments, sarado na rin sila. And it's just 7:50. So yun, hindi ko alam kung nasaan banda dito sa Danang ang nightlife nila at wala yung mga tao. Pero yun, mostly na nandito sa area na to is locals. I ordered this watermelon juice. Sarap. 15,000 dong. So, pabalik na ako ngayon sa Airbnb. It was a fun day at nakakapagod na day. Sobrang init until hanggang ngayon, wala pa rin kahangin-hangin masyado. But I still had fun. Nakapag-try tayo ng bagong food. I also bought some yogurt para may makain tayo sa Airbnb. So tomorrow I'll try to wake up early to catch the sunrise. Sabi kasi nila, mas buhay daw yung beach sa morning. So, let's see kung totoo nga ba yun. Yun lang. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye!